Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is clarity of scripture. So, kapag sinabi po clarity of scriptures, it is the idea that the Bible is written in such a way that its teaching are be able to be understood by all who will read it, seeking God's help and being willing to follow it. So, ayon po sa Romans chapter 15 verse 4, for everything that was written in the Bible or in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So, ayon po sa ating katuruan, the Bible is God's revelations. So, sinasabi po dito na huwag tayong maniwala sa mga nagsasabing ang Bible ay para lang sa mga matatalino o mga nag-aaral ng theology. So, ang Bible ay hindi lang basta aklat na kailangan pagpangbigyan ng sariling kahulugan. Ito ay inihayag ng Diyos mismo para malaman natin ang kanyang kalooban. Kaya naman, dapat natin itong pag-aralan dahil ito ang God's revelations para sa atin. So next is, the Bible tells us one big story of redemption. So, huwag natin masyadong i-focus ang attention natin sa mga angels or evil spirits na nababanggit sa Bible. Dahil ang main message nito ay ang redemption, story ng Diyos para sa atin. Ipinapakita dito kung paano niya nilikha ang mundo ng perpekto. Pero nagkasala ang tao. Kahit nagrebelde ang tao, hindi pa rin sila iniwan ng Diyos. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang anak para iligtas tayo mula sa ating mga pagkakasala. So next is, the Bible is sufficient for all our spiritual needs. So kung paano kailangan natin ang pagkain para sa katawan, ganoon din ang Bible para sa ating spiritual life. So kung hindi natin babasahin ang Bible, magiging spiritually malnourished tayo. So ang words of God na nasa Bible ang magsisilbing nourishment para sa ating faith. So, para naman po sa ating application, take full advantage of God's revealed word. So, dahil nga po binigyan niya sa atin ang Bible, basahin natin ito para malaman natin ang katotohanan at ang gusto niyang iparating. Ang Bible ay punong-puno ng words of God na magagamit natin para lumakas ang ating pananampalataya. So next is, read God's love letter every day. So kapag sinabing love letter, ito yung Biblia. Kumbaga, magbasa tayo araw-araw ng Biblia dahil doon natin malalaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos and kung ano yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. And doon natin malalaman kung gaano nagsakripisyo ang ating Diyos para sa atin. And last is, nourish your spiritual life through the Bible. So, busugin mo yung sarili mo sa Biblia. Busugin mo yung spiritual life mo ng Biblia. Kumbaga, kumain ka ng kumain sa salita ng Diyos. Ayun lamang po, maraming salamat.